News Sunshine Radio Report! Samantala, malawakang paglilinis sa DPWH inutos si PBBM, mga opisyal pinag-courtesy resignation. Ayon kay Secretary Dizon, ang detalye ng balita, alamin natin kay Kamarder Creslin Catarong. Nitong Lunes, nagsimula na ang panunungkulan ni dating Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways, ilang araw matapos natanggapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Sa press briefing sa Malacanang nitong Setyembre 1, ibinahagi ni Presidential Communications Undersecretary at Paras Press Officer Claire Castro na base sa paliwanag ng Pangulo, inako ni Bonoan ang pananagutan sa DPWH alinsunod sa Principle of Command Responsibility. Binigyang diin anya ni Secretary Bonoan na nangyari ang mga problema sa DPWH sa ilalim ng kanyang panunungkulan kaya minarapat niyang bumaba sa pwesto. Bilang bahagi ng reforma sa DPWH, isinalaysay ni Secretary Dizon na inatasan siya ng Pangulo na agad ipatupad ang pagsusumite ng courtesy resignations ng lahat ng opisyal ng DPWH mula undersecretaries, assistant secretaries, division heads, regional directors hanggang sa mga district engineers sa buong bansa. Kasunod nito, magsasagawa ang DPWH ng masusing review sa lahat ng personnel upang tukuyin kung sino ang karapat-dapat manatili sa serbisyo. At syempre, courtesy resignation naman yan. So, ibig sabihin, habang hindi tinatanggap ang kanilang resignation, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Hindi naman sila pwedeng mag-abandon na ng kanilang trabaho. Pwede pa silang makasuhan ng abandonment of duties yon. Courtesy resignation ito. Bukod ng nasabing direktiba, inihayag ni Dizon ang kautusang agarang pagpataw ng lifetime blacklisting sa mga kontraktor na mapatutunayang sangkot sa mga ghost o substandard projects. Binanggit niyang ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa katiwalian at pananamantala sa pondo ng bayan. Kumpiyansa si Dizon na may mananagot at makukulong bago matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-gunigang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Dagdag pa rito, ang lahat ng makakalap na ebidensya ay isusumita sa isang independent commission na itatayo ng Pangulo upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon at magsampa ng mga kasong kriminal o administratibo laban sa mga sangkot mula sa DPWH personnel hanggang sa mga contractor. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Kaugnay pa rin ang malawakang reforma sa DPWH, magpapatupad si Dizon ng sweeping revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board sa tulong ng Department of Trade and Industry at ng Office of the President. Umaga ng Lunes, formal nang nanumpa sa Malacanang bilang bagong sekretary ng DPWH si Dizon. Itinalaga at nanumpa rin sa palasyo si Undersecretary Giovanni Lopez bilang bagong acting secretary ng DOTR. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Carceling Catarong, SMNI News.